the elevated position you hold as the President of the Republic of the Philippines, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, the Chief Architect of Foreign Policy that acts as the country's mouthpiece with respect to the international affairs, it is crucial that the public has confidence in your personal and professional conduct. From Davao City, Ito ang ilan sa bahagi ng liham na isinagawa ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines na binubuo ng nasa mahigit 1.2 milyon at patuloy na dumaraming miyembro para kay Ferdinand Marcos Jr. upang ipahatid ang kanilang panawagan na magpa-hair follicle drug test ito. ang napapansin ng organization while nagmi-meeting kami, kung wala tayong gagawin, mayroon pang 3 taon ang ating presidente. Dapat malinis niya ang kanyang pangalan. Kasi nakasalalay ang Pilipinas dito. Alam niyo po, itong mga kasamahan namin, kasama yung ibang mga direktor sa wala namin dito, may mga anak sa abroad nagtatrabaho. Sila mismo apektado na rin. Pinapahiya, napapahiya. Wala ba kaming gagawin? Nag-aantay kami. We are just an ordinary organization. Toda. Di ba? Minaliit. Tricycle operator. Tricycle lang kayo. Andyan yung jeepney, andyan yung bus, andyan yung mga maraming transport sector group. Walang nagsasalita na organisasyon katulad namin. Ang liham ay nakatakdang ipadala sa Pangulo at umaasa ang mga miyembro nito na makakamit ang transparency at accountability sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang kahilingan. Ang gusto ko lang lumabas, neutral muna tayo. Di ba? Kung pwedeng lumabas yung katotohanan, yun ang kailangan. Kaya nga, kung titingnan nyo sa sulat natin, isa lang ang hiningi ng MTCP, Mr. President. Very simple. Isang hair follicle test and additional request kung po pwede, isa publiko natin para wala na talagang pagdududa. Correct. Dapat sa Kasi publiko. kami pa rin, no? Dahil sinungaling Kasama yung ng ating bangag. mga leaders, naniniwala sa'yo. Hindi namin yan tatanggalin kasi ikaw yung nakaupong Pangulo. Huwag po ninyong antayin na yung mga makakatulong sa inyo ay mawawala pa sa inyo. So para makita nyo, wala pang perma yung iba. So dito... Sa kabila nito, nilinaw ng grupo na sila ay neutral at walang pinapanigan dahil sila rin ay sumuporta sa kandidatura ni Marcos noong nakaraang halalan. Kaya wala kaming politiko na sinusuportahan. Bakit? Kahit anong mangyari sa eleksyon, mananatili ang aming hanap buhay. Di ba? Dapat. Yun. So, asahan ninyo, hindi ito ang huli. Kasi kami naman ay matatinga ng ating Pangulo. Kung gagawin niya yung hinihiling namin, tutulong kami sa kanya. Pwede kaming mag-file ng kaso doon sa magsabi ng bangag siya, ng addict siya, kung may result na negative. Being boss niya. So, to tell you frankly, ma'am, I am a leader during the campaign of BBM. I'm the chief sa Speaker's Bureau of the BBM movement during his candidacy. And this situation ngayon na mayroong mga hindi maganda. Nabudol din pala kayo. Sa kanya, it really hurts my feeling. So ngayon, masakit pala ang nabudol. So, comes this call for him. Masakit ang nabudol. At least in my own as a supporter of him, I can still be proud to say I am not mistaken of voting him as my president. Anila nakakapagod ng matawag na bangag at adik ang lider ng bansa. Kaya panawagan nila na sumailalim ito sa hair follicle drug test upang mapatunayan na ang kredibilidad nito. Ang nagtulak sa amin na gagawin ito, kasi parang nasanay na lang ang Filipino sa salitang bangag, sa salitang adik, sa salitang walang isip. Ako nahihiya na bilang founder. Of course, Alam mo, nakakahiya sa yung mukha ni may Bangag. ginagawa akong programa para sa organization namin. Sabi ko, trabaho nila to. Hindi trabaho namin, pero ginawa namin. Binigyan namin sila ng mandato. Yan ang trabaho nila, di ba? So, yun ang nag-prompt sa amin na hilihingiin namin sa Pangulo, Mr. President, please, napakasimpleng bagay lang hiningi ng taong bayan. Tandaan natin, ang mandato ninyo ay nanggaling sa amin. Correct. Kami ang bumoto sa inyo. Diba? Kung naalala niyo yung salita ni President, dating President, no? Sumalangit na ang kanyang kaluluwa, Benigno Aquino. Nung nanalo siya, kayo ang boss ko. Salita lang tayo din yun. ang boss nila. Binigyan natin sila ng mandato, serve us.
Yun lang ang kahilingan namin. Ngayon, bilang boss, humingi kami ngayon ng requirements galing sa'yo. Kasi ito yung issue against you. Pwede ba? Kasabay rin sa paglalahad ng naturang liham ang kanilang panawagan sa mga nais sumuporta sa kanilang adhikain na hindi lamang sa mga kontra sa administrasyon, kundi maging ang mismong sumusuporta dito. Itong Mindanao Transport Confederation of the Philippines, maraming organisasyon, ang hiling ko sa kanila, no? Itong sulat na ito, sana ito yung magbuo sa atin. Huwag po tayong magkanya-kanya. Magbuo sa atin, magbuklod sa atin. Sabayan niyo kami. Manawagan tayo sa mahal na Pangulo kasi naniniwala ako, this time makinig na siya. Bakit? Kami pa lang ang organisasyon na gumawa ng sulat na ito. Ipadala natin through priority mail. Pagkatapos, kami, katulad ng sinabi ng aking spokesperson, magbigay kami ng 15 araw na may action. Para sa Sige. Tingnan natin kung pakinggan kayo. Titingnan natin kung pakinggan kayo ni Bangag. Titingnan natin, sir, kung makikinig si Bangag sa panawagan ninyong hair follicle drug test. At kung gagawin niya ba yan. Siguradong 100% hindi yan magpa-hair follicle drug test. Kasi alam na alam niya sa sarili niya. Kahapon nga, nag-celebrate ng araw ng kagitingan. Pero anong nangyari? Habang nagsasalita si Marcos Jr., biglang dumudugo yung ngipin niya, yung gums niya. Yun daw ang epekto sa sobrang at matagal ng paggagamit ng cocaine. Ginugugol ko kung bakit dumudugo yung ngipin, yung gums. Yun yan ang epekto sa matagal ng paggamit ng druga. Na nasisira na yung mga gums. Nawawala na ng proteksyon yung niya, yung ngipin niya. Kaya bigla na lang dumudugo. At hindi nga napapansin ni Marcos Jr. Na dumudugo yung bibig niya . Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasalita. Siguro hinihigop-higop niya na yung dugo. O sanay na yung hayop na yun. O alam niya na. Baka hindi lang yung unang pagkakataon na nangyayari yun. Baka lagi-lagi na yung ganyan . Dumudugo yung bunganga niya . Titingnan lang natin, sir. Sa panawagan nyo. Good luck sa panawagan ninyo. Dahil hindi nga yan sasagot sa media . Pag tinatanong siya na magpapa-hair follicle drug test ka. Ayaw nga niya daw sagutin yung mga tanong na yan . Kasi hindi daw yun ang yung pagpa-drug test daw ay hindi daw yun ang ng public trust. Tingnan mo kung gaano kabubo ang walang hiya. Ordinaryong Pilipino kung nag-apply ka ng trabaho, lalo na yung mga security guard at kung ano-ano pa yung ibang trabaho na sa ahinsya, ipapa-required ka nga na magpa-drug test ka. Kailangan may drug test ka para malaman kung matino ba yung utak mo, wala ka bang depekto sa utak mo. Pero itong Bangag na matagal nang gumagamit ng druga, ayon kay Nikki Cositing, yung yung congresswoman daw yun noon . Si Nikki Cositing ang nagpasabog din. Na matagal nang gumagamit si Marcos Jr. ng druga. Noong nag-aaral pa sa Amerika. Yung si PRRD, si Tatay Digong, pinasabog niya na. Naggumagamit ng druga noon hanggang ngayon si Marcos Jr. Bangag. Bangag noon hanggang ngayon Bangag. Kaya hindi talaga yan magpa-hair follicle drug test. Hindi talaga yan magpa-drug test. Dahil alam niya sa sarili niya. Mismo nga si Amy Marcos, sabi ni Maharlika. Si Amy Marcos, alam ni Amy Marcos na mga drug addict yung pamilya ni Bangag. Pati si Lisa Marcos daw gumagamit. O yan. Si Cathy Binag. Nang nagpunta sila doon sa bahay daw ni Marcos Jr., sumisinghot daw sila doon, mga barkada, kasi yung kalibin ni Cathy Binag noon.
classmate ni Marcos Jr., kabarkada niyang kasisinghot sa kukin. O, magkasamang mga adik. Yung kalibin ni Cathy Binag. Tapos, inaalok daw siya ni Lisa Marcos ng kung gusto niya. O, tingnan mo, si Cathy Binag mismo. Nakikita niya na sumisinghot yan, dumudugo yung mga ilong daw nila. Dahil yung boyfriend niya, laging kasama ni Marcos Jr. magsinghot ng druga noon. O, ano yan? Bakit hindi nila kasuhan si Cathy Binag na nagpasabog ng ganon? Kaya sir, hindi gagawin ni Bangag Marcos Jr. yan dahil alam niya sa sarili niyang addict siya talaga. Drug addict talaga siya. Panalangin na lang natin na matigok yung hayop na yan para mawala na ang nahinto na itong mga demonyo sa bansa natin. Pinapalala niya yung mga kriminal ngayon. Tingnan mo, grabing patayan. May pinatay na naman ngayon. Binaril daw dyan sa Cebu. Babae pa, binaril lang ng ganun-ganun. Grabe ang criminality ng Pilipinas ngayon. At ikaw, Marbil, sasabihin mo, lulukuhin mo pa yung Pilipino na bumaba ang krimen. Putang ina kayo. Kayong mga demonyong gagong pulis, wag nyo nang gaguhin ang mga Pilipino dahil nakikita namin mga hayop kayo. Palibhasa, hindi kayo naglalakad sa karsada, hindi nyo alam kung anong nangyayari sa ground. Putang ina ninyo. Puro lang kayo salita. Ngayon lang tayo nakakarinig ng chief PNP, na kahit araw-araw maraming pinatay ng mga drug addict, maraming binabaril, may guts pang magsasabi na bumaba daw yung krimen. Hayop kayo, magtrabaho kayo, mga putang ina ninyo. Lumalamon kayo sa pira namin mga taxpayer, mga walang hiya kayong pulis kayo. Doon lang sa mga pulis na gago, ang sinasabihan ko, hindi lahat. Alam kong mayroon pang matitino na pulis. Yun lang yun.